Hi loves! This is Paula and welcome back to Mom Life with Camera. Today's video is a little more personal. I want to share something na matagal ko nang gustong ikwento. How I stayed motivated even after quitting YouTube for a while. Kasi I know na hindi lang ako yung dumaan sa creative burnout, mommy burnout, or simple life. Nag-start ako gumawa ng YouTube channel way back 2017. Then there's a time na talagang sobrang naging consistent ako. Super excited ako palagi mag-shoot ng daily life ko. Excited din ako mag-edit. At syempre yung pinaka-exciting part pa doon is yung mai-publish mo na yung vlog mo. Kasi parang feeling mo, artista ka, napapanood ka sa YouTube, everyone watch you, di ba? So, ang sarap sa pakiramdam pag ganun. At the same time, is hobby mo, nagagawa mo, masaya ka. Like me. Like, habang stay at home, na video, nag-film ng sarili. Sobrang active talaga ako. Like, ang saya. Tapos, yun, yung makikipag-connect ka sa mga viewers, nababasa mo yung mga comments nila. Pero dumating yung time na parang, hindi naman parang walang spark, pero sobrang busy lang talaga. Lalo na nung nagtrabaho na ako as naging empleyado ko, mas dun natuon yung pansin ko. Like, marami akong mga vlogs na talagang hindi ko na na-upload dahil walang time, as in busy ako sa work, doon ako nakafocus, uwi ako sa bahay, pagod na ako, magpapahinga na lang. So ayun, pero ginagawan ko pa rin naman ang paraan na talagang kahit papano is makapag-edit, makapag-upload, pero may time na talaga na hindi na consistent eh. May time na halos buong isang buwan walang upload. Yung last upload ko na abutan na ng 2 buwan, 3 buwan, wala pa ring upload, mga ganun. Tapos sobrang dami nang nangyari sa buhay ko after that. Nung nag-work ako, hanggang sa nag-separate kami ng tatay nung panganay ko, hanggang sa may dumating na bagong tao sa buhay ko. Then I start may passion sa pag-film ng sarili ko, but not totally filming like this sa YouTube. Hindi pa rin talaga ako naging consistent after that. Nag-focus ako sa business. Ayan, nagbi-business ako, ganyan. Tapos nag-focus din ako sa pagiging mommy. And aside from that, yun nga yung nag-influencer tayo, nagpo-promote tayo ng mga products. So nag-focus ako sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Iba kasi yung format ng video doon, di ba? So, ayun. Tapos dito sa YouTube, talagang napabayaan ko siya. Minsan kasi, sobrang busy natin. Nakakapagod na. Like, hindi na natin maisingit pa yung iba nating mga gustong gawin na kahit gustong-gusto natin, hindi naman natin maipipilit sa sarili natin dahil mag-isa lang tayo, 'di ba? So ako, mag-isa lang. Then ako lang lahat gumagawa, nag-film, nag-edit, nag-post, gumagawa ng mga ideas, contents. As in ako lahat. So nakakapagod siya, like physically, mentally, emotionally, 'di ba? Tapos iba pa yung mga role mo as a mom, as a wife, 'di ba? So ayun, halo-halo na. Pero yun na nga, kahit na hindi ako sobrang active na sa YouTube, as in napabayaan ko siya ng bongga. Imagine yun kung hindi ako nag-stop, kung tuloy-tuloy pa rin ako since before. Baka umabot na ng 2,000 videos yung mga videos natin dito. So ayun na nga, kahit hindi ako active dito sa YouTube, is I stayed motivated pa rin naman. Talagang gumagawa pa rin ako ng mga content na pinopost ko through Facebook, Instagram, and TikTok. So, and aside from that, kumikita rin ako while doing that
videos for the brand. So, ayun, malaki yung potential income ko pagdating doon. So, that's why mas nakafocus ako doon kasi yun talaga yung kailangan ko diba? And syempre, lahat naman tayo, kailangan natin mag-grind for our family. So, every time na nakikita ko yung mga old videos ko dito, sobrang saya ako kasi I document everything since the baby pa si Kuya Abel. Ayan. But for now kasi si AJ, hindi ko na siya masyadong na film or alam niyo naman, uso na ngayon yung mga predators kung tawagin, 'di ba, sa social media. So as much as possible, limit ako sa pag-share ng mga photos and videos ng mga anak ko. But I still do that. Nagpo-post ako. But ayoko magpaka-ipokrita. Pero I still do that. Nagpo-post ako but not everything na like before. As you can see naman, diba, to my old or past videos is talagang my daily life is sobrang kita nyo lahat as in. But for now, just a limit na lang din talaga. And I just want to focusing on the content na gusto ko may matututunan talaga kayong aral. Then one time, my friend is parang she's starting posting on YouTube. Then me, I was thinking na why not na mag-post ulit ako ng video sa YouTube. Baka this is the sign para ipagpatuloy ko. Baka this is it, the break is here na talaga, like 2025. Baka ito na yon, ito na yung matagal kong hinihintay na big break, di ba? Baka magbunga na lahat. But one thing pa, the reminder is nung na-invite din ako ng YouTube for the event, sobrang happy ako kasi matagal ko nang pangarap yun. Then na-invite na ako lahat-lahat. Then everything mas nagiging okay yung flow ng career ko this 2025. Napaisip ako, ngayon pa ba ako titigil? Ngayon pa ba ako susuko? So, no. Pwede tayo magpahinga. Pwede tayo tumigil saglit, diba? Pero wag tayong hihinto. Like, life goes on. Diba? Tumigil ka man ng ilang buwan, ilang taon. Maaari kang bumalik at walang pipigil sa'yo. At kapag pagod ka, just rest but don't stop. Kaya naman kung ikaw din ay isang creator, dreamer, or someone who feels stuck, I just want you to know you are allowed to pause. You are allowed to rest. You're allowed to change pace. You're allowed to start over. And when you're ready, your comeback will hit differently. Mas may depth, mas may purpose, at mas may puso. This time around, I'm back not just to create content, but to connect. To share my real life, the wins, the mess, the in-betweens. And if my stories helps even one person hold on their spark, then all of this worth it. Thanks for listening my story. Kung nakarelate ka, please let me know in the comment. Or just leave a heart emoji in the comment para alam ko na nandyan ka pa rin. This is Paula and I'm come back for real. Let's create again together.